Magandang araw po sa ating lahat. At heto, grabe itong revelasyon nitong si dating Congressman Mike Defensor. Siya po ay in-interview nitong si Pinky Webb. At hindi lang ito basta-basta ordinaryong interview. Kasi marami pong revelasyon na ibinulgar dito si Mike Defensor patungkol dito kay Guteza. Grabe guys, hindi ko nga maiintindihan bakit itong ICI ay hanggang ngayon binabaliwala lang nila itong si Guteza. Dito sa interview na ito ni Mike Defensor ay talagang dinidetalye niya kung ano yung mga sinasabi ni Guteza. Grabe, imagine that one na magdi-deliver sila ng pera na tagta 40 million pesos. Tapos balita ko nga, no, marami pang mga tao, no, na involved dito na naghahatid sila ng pera. It's not only Guteza, ha? Pero hanggang ngayon, sa analysis ko, nasaan na ba itong mga taong ito? Di ba kaya ay ginugurgur na sila? At minention pa nitong si Mike Defensor, talagang tumutok kayo dito sa vlog na ito kasi every detail counts, no? Pakinggan nyo talaga itong si Mike Defensor ang kanyang mga sinabi kasi halata na kasi, parang bulgaran talaga itong revelation na ito. Okay? So, importante magre-react tayo dito ha. Wala na po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. On point with former Congressman Mike Defensor who introduced Guteza to Senator Marcoleta. Congressman, good to see you again. Thanks. Ngayon ko pa nga nalaman yan, si Mike Defensor, ito si dating Congressman Mike Defensor pala, ang nag-introduce kay Guteza na meron itong kinalaman sa paghatid ng pera doon sa bahay ni Martin Romualdez at ni Zaldi Corao. Okay? Ito. Thank you, Piggy. Thank you also for having me here. Quick reaction. The Manila RTC Executive Judge Icasiano Sison looked into / investigated this notarized affidavit of Sergeant Guteza and basically said that the document was falsified. The signature was not the signature of Attorney Pechi Espera. Okay, first of all, si Attorney Pechi Espera, employee ng BJMP. So in 2021, ito yung attorney na nag-notarize na hindi umamin ha, na siya yung nag-notarize sa affidavit ni Guteza. Okay, yan ang pinag-usapan ni Mike Defensor ngayon. Nakapasa siya ng bar. And itong initially nung lumabas tong issue na to, pinapuntahan ko kaagad yung opisina kasi I was not with Sergeant Guteza. No one was with him. Siya lang mag-isa. So, clear ko muna, sabi ko, siya ba nagpunta talaga doon sa notaryo? So, sabi, yes, nagpunta siya. And then, immediately right after that, chinek ko kaagad kung ano ba tong issue ng pagpirma ng notaryo. And you know, Pinky, you will be surprised. Dinala ko na kayong document mismo. Yeah. Nung una nung basto, ang unang nag-question si Atty. Makalintal. Kasi si Atty. Makalintal, nagkaroon din ng petition sa BSKE, yung Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Tapos, sinabi niya, ano ba yun? Kasi mismong yung pirma ni yung Atty. Espera, Pechi Espera, ayun din yung nakapirma doon sa kanilang notaryo. Kay Attorney Romy Ma. Attorney Romy Ma. Okay. Pagkatapos, meron nakita ko... Sorry, sir, we just won't show yung pirma. Huwag natin po pakita yung pirma. So, ito na naman din, ito, i-google lang naman nila Sa TIESA, again, yung contract sa Department of Tourism, si Attorney Pechi Espera naman nakapirma. Ngayon, I understand. Sorry, what is that again, sir? TIESA contract. TIESA. They can Google this. Okay. Yung dun sa mismong papel ni Guteza, klarong-klaro, ito yung kanya salaysay. So, ito yung pirma. Yan yung kay Guteza. Okay. Ito yung mismo kay, ito naman yung sa TIESA, no? And then yung kay BSKE, kay Makalintal, parehong-pareho. Now, my point is... May I see, sir? Yeah, sure. Yung mga nangyayari dito sa mga notaryo, marami na, and initially, we had a discussion about this. Kung minsan, sekretarya nila yung mga nagpapapirma or pumipirma. So, I would think, talagang pinresyo ng abogado, siguro tao niya lang yung pumirma doon for the notary, pero yung seal, paano mo pipikiin yun? Yung registry, paano mo pipikiin yun? Doon sila, magiging sablay. Kasi yung seal, yung pagtatak mo doon sa notaryo na yun, hindi yun pwede mapipeke. Di ba? Having said that, Pinky, again, sinabi ko nga, di ba, at that time, kung ano man yung mga pagkakamali doon sa notaryo, yun naman ay nagamot na ng si Sergeant Guteza ay nagpunta ng Senado at nagkaroon ng under oath statement, binanggit niya yung mismong balangkas nung kanyang salaysay, and it's there. Yan din yung dumalabas doon sa under oath statement niya sa Senado. Pero ngayong hapon, and I'd like to thank the Department of Justice, they already said, yes, they clarified. Sabi ni Prosecutor General Richard Fadulion that basically, parang napapalitan, that's not the right word, nung kanyang sinumpang salaysay sa Senado, na-cure nun, parang yung naging problema dito. Yes. In fact,
yesterday, sir, even former Senior Associate Justice Antonio Carpio said the same thing. Yes. And also the spokesperson, si Attorney Polo Martinez of the Department of Justice, the Office of the Secretary, sinabi niya na kung ano man yung pagkakamali doon sa nangyari sa notaryo doesn't mean na hindi totoo yung sinabi niya. At yun nga kay Prosecutor Padulyon, klaro-klaro, na yun din talaga yung factual. Okay. Pero ako, gusto ko pa rin ba imbestigahan? Kasi Pinky, ang interest ko dyan is to know who is behind the pressure doon sa notaryo to make them say that it's fake, to make them claim in the courts na peke ito. Kasi di ba, it's a way to discredit Sergeant Gutesa. Bakit mo gagawin yung ganun? So gusto ko makita, sino ba tulong nasa likod nito, imbestigahan talaga nila. But before they first investigate the substance of what Gutesa said, which is basically consistently lumalabas na kumukuha sila ng pera through Mark Texay and Paul Estrada, mula doon sa pera yung na dinideliver sa Valle Verde, nire-repack nila, dinideliver nila sa Horizon, sa bahay ni Saldico, which is yung palang Valle Verde bahay ni Saldico, at mula sa bahay sa Horizon, sa Shangri-La, dinideliver nila kay Speaker Martin Romualdez. Kasama din dito yung 90 mga sundalo. Grabe. Dapat ipatawag din. Diba, imagine ha, may 90 na sundalo involved, okay? That's a new revelation. Ito, ng Blue Ribbon Committee, na totoo ba to? Ano Sino ba nangyari sundalo? to? You mean the security aid? Marami, during the discussion, and in fact, Gutesa mentioned this in his affidavit, there are about 90 of them that are certain. 90 of them. So maraming pwedeng ebidensya ito. Bakit tahimik yung 90 of them? Di ba, tahimik sila dyan. Serving as security personnel. On a cycle, no? On Parang on ships, cycle, rather. yeah, bantay sa mga bahay, and then delivery of money. Delivery ng Grabe. basura. Okay, ang dami po nung I wanted to ask one by one, Dami yung involved, ha? sir. So, gusto niyo muna ito paimbestigahan. Dahil ano ho ba ang iyong pakiramdam dito po sa lumabas na hindi po si Attorney Espera ang nag-sign, nag-notarize nito? Yes. Ano pong pumapasok sa inyong isipan? Was this, what? Somebody forced them to? Yes. Ang tingin ko talaga, someone forced them to stop them to say na wag mong i-claim yung signature na yan. Kasi easy lang naman eh. Di ba? Naging tama yung analysis ko. Nung nalaman ko na yung attorney, no? Espera ba yun? Oh, yung attorney na hindi siya umamin na kanya yung pirma. Di ba sabi ko sa inyo, nagdududa ko baka may something nagsulsul sa kanya na wag mong aminin, wag mong aminin. Oh, eto na, lumabas na sa bibig mismo ni Mike Defensor. Di ba? Hindi tayo nagkamali sa analysis natin. Okay? Attorney Espera should have said na madali lang naman niya sabihin, hindi, sa notary service talaga namin yan. Naka-register yan, nasa records namin yan. Pero to say and to claim na falsified yung aking notarial service, medyo, malicious para sa akin yun. Medyo inaanggulo nila yun. Ginagawa nila ng script na yung ginawa ni Gutesa, totally mali. Okay. Totally falsified. Para to discredit Gutesa. Like, who do you think is behind this? Yung mga binanggit niyang pangalan. Well, of course, si Congressman Saldico, I'm sorry, kaibigan ko siya, pero ito para sa bansa to. Ito mangyari, napakamali. And syempre, si Speaker Martin Romualdez. Ito naman yung dalawang taong pinanggit niya eh. So you think... Diba? So, ibig sabihin, itong si Martin Romualdez at si Saldico, gagawin nila ang lahat na ma-discredit itong si Gutesa. Ganyan sila. Kasi, involved dito ang nakawan ng pera. Diba? Gagawin talaga nila ang lahat. either one or both of them are behind this? Yes. Pangalawa, as I've Yan said, ang analysis ko ha. I did not confirm that one. Posibleng ganyan talaga ang gagawin nila. pagka lumalim ang investigasyon nila doon sa mga taong involved. Kasi may sinabi Sergeant Gutesa, sabi niya, sir, every week may nagdi-deliver ng pera. So, Imagine that one. Every week may nagdi-deliver ng pera. Every week may nagnakaw ng pera ng kaba ng bayan. Ganyan sila kabuaya, kabastos, kakapal ng mukha ninyo, makawatan kayo. iniipon yun, binibilang, tapos nagdi-deliver kami. Almost 3 times a week, may group chat kami. So, ang tanong ko sa kanya, saan nagagaling yung perang yun? At ano yun? Sabi niya, sir, hindi ko po alam. And he only mentioned, at the time, Congressman Eric Yap. Kasi daw, nagulat siya, 45 luggages having 48 million each. Ang grabe. question ko nga, paano mo nalaman 48 million? May nakasulat daw, di ba? May sa post-it. luggage. Pero sinabi niya mismo, sir, binibilang nakikita namin. Ngayon, sabi niya, sir, yung isang bag na gayon, kasya ang 48 million. At siya rin ang nagkwento sa akin, medyo may edad na rin ako, ngayon ko lang nalaman, yung 1 million pala, 1 kilo. So, 48 million ang weight? ang weight. Exactly, 1 So then kilo. 48 kilos would be 48 million, pero kailangan pa po lagay sa luggage yun. So Ilalagay sa magdadagdagan luggage. po yung weight, no? Yes, and sinabi ko pa nga sa kanya napakabigat nun, Sarge. Hindi, may gulong naman po, sir. Pero yun, pag binababa nila at inaakyat sa sakyan, doon na binubuhat. Come to think of it, that would be quite heavy, sir. Kasi hindi ho ba pagka... Yes. May gulong, di ba? Pagdating doon sa sasakyan, taka nila i-transfer yung mabigat na 48 kilos. You travel, Yes. ang isang luggage 20. is about 23. hindi ho 23 ba? at max, 25. Tapos halos lagay Ganyan sila magnakaw ng pera. na natin sa doble yon. Kasi kung 48, Yes. 48 kilos plus the weight of the luggage, let's put it at 2 kilos or 3 kilos. Yes. It's almost the same, 51 kilos versus... Mabigat po yun, doble halos. Napakabigat. Pero hindi naman daw nila kinakarga ng the whole time eh. May gulong yun, pinapagulong nila. Maraming mga tanong ako sa kanya ng mga trivial questions. Sabi ko, Sarge,
bakit yung inaakit yung lahat? Lahat ha, at lahat ng delivery nila, iaakit daw lahat, pag binilang na, ibababa naman nila. So yung 45 na bawasan ng 11 or 46 na bawasan ng 11, iaakit nila yon, tapos ibababa na naman nila. Sabi ko, bakit ganun? Sabi niya, sir, ganun ho talaga. Ganun ang kalakaran. So, at any given time, umaabot sila sa almost 12 to 20 people delivering money. Accepting money is being done. So, yung dalawang tao... Grabe, Zaldico, Martin Romualdez, sagutin nyo ito. Diba? Ako, I believe, like for example, they are delivering 20 bags of money. I-deliver nila yung pakyat, no? Sa bahay. Pagkatapos noon, ibababa na naman nila. Pero, naiwan na yung isa. 19 na lang. Para, duda ko doon to ensure na, alam nyo naman, yung mga buhaya is talagang sisiguraduhin nila na walang kinuha na iba, di ba? Ano yun, parang sinisigurado nila. Yung Teksay at saka yung Estrada, very critical na makuha yung dalawang tao yun. Kasi ang fear ko, Pinky, baka patayin yun. Sila kasi nakakaalam. Hala. Kung sino contractors ang nagdi-deliver, which is what was mentioned by Alcantara, nagbibigay sila kay Paul at kay Mark, at sila din ang nagdadala kay Zaldico. Hell, ako po. Amin niyo po. Yes. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ. Welcome. Okay, una kay Judge Season. I respect the ruling of the court. Pero kahit naman sa Supreme Court, very clear na yan. You only notarize to make it a public document. In good faith si Gutesa na nagpunta sa notaryo. Hindi niya kailangan pikiin yung seal. Hindi niya kailangan pikiin yung registry. Because in fact, Pinky, just a side story, nung nag-uusap na yan, sabi ni Senator Marcoleta, Sarge, panotarize mo naman yan. I even in fact opposed it. Sabi ko, Senator, kadante hindi naman kailangan yan inotarize. Kasi under oath yan sa Senate. Hindi, sabi niya, gusto ko prepared. So, in good faith, nagpunta Sergeant Gutesa. I was not with him. No one was with him. Pero nandyan yan. So, siya talaga nagpunta mag-isa? Yes. Anyway, Kasi pinagbibintangan itong si Senator Marcoleta na naggawa-gawa ng witness itong si Marcoleta. Dito na natin malalaman na hindi po galing ni Marcoleta itong witness na si Gutesa. Inipresenta ni Mike Defensor itong si Gutesa by Marcoleta. Kasi itong si Mike Defensor, kaibigan niya si Marcoleta, kaibigan niya itong si Zaldico, kaibigan niya si Martin Romualdez. Dating ano yan dati silang mga congressman dyan sa House of Representatives. Kung maalala nyo pa nga, si Mike Defensor, isa ito sa mga nag-investiga doon sa ABS-CBN franchise, di ba? Kasama pa nga si Boying Rimulya at that time. So, kaibigan niya lahat. Kaya, sila na mismo ang lumapit doon kay Marcoleta. Di ba? Ito, patuloy. exactly where, sir? Somewhere in Manila, merong may picture, pinakunan ko I sent it to Senator Marcoleta, yung pinakita niya, nakalagay pa nga doon 24/7 Akala mo tindahan ng 7-Eleven So, all I'm saying Ito yung opisina ni Attorney Espera, is, mukhang mali ata yung sinasabi na yung iimbestigahan ay yung nagpresenta ng salaysay. Kung sino pa yung nagsalita, siya pa yung imbestigahan. Sino ngayon yung magsasalita tungkol sa flood control? Correct. Meron kang 19 na katao na sundalo na pwede magbigay sa'yo ng detalye kung paano dinideliver ang pera. Matatakot na lahat yan. Correct. Yung pala lahat ngayon, pwede lang imbestigahan. Because again, for the sake of the judge, wala na yun Na-cure na yung oath niya. Ganito po ang Administrasyong Marcos. Kaya, hindi matutuklasan yung mga kawatan sa gobyerno kasi ginigipit yung mga witness. Ganyan ang gobyernong Marcos. He went to the Senate. So it's not so why would he fake it? Yan po Diyan po nag-end ang interview ni Pinky Webb dito kay Mike Defensor. Pero mag-konting react lang tayo. Nakakashock po, no? Ako po'y talagang hindi makapaniwala na umabot na sa point na meron na talagang magtangka sa buhay ni Gutesa. To imagine sa kalagayan ngayon ni Gutesa is very dangerous, no? Kaya sa tingin ko tama yung choices ni Gutesa na magpahawak na lang siya sa Marines. Kasi kung dito siya sa Witness Protection Program, malabo.